May mga tao na naniniwala na kapag sunod-sunod ang pagkabigo, ibig sabihin ay tumalikod na ang Diyos. Na ang pagkakakulong, pagtanggi at pag-abandon na ay mga senyales ng sumpa. Pero paano kung ang pagkabihag ay isa lang palang pintong nakatago? At paano kung ang pagbagsak ay simula ng isang pag-angat na walang sino man, pati ikaw ang nakakita? May mga kwento na nagkakaroon lang ng kahulugan kapag tiningnan mo na mula sa malayo. At ang kwento ni Jose sa Ehipto ay isa sa mga iyon. Isang salaysay na pinaghahalo ang sakit at tadhana sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng lohika ng tao. Habang marami ang nangangarap na maging dakila, kakaunti ang handang tahakin ang landas patungo roon. Si Jose ay ipinagkanulo ng mga taong nagsasabing mahal siya, ibinenta na parang kalakal at kinalimutan pati ng mga taong tinulungan niya. Pero kahit ganon, hindi siya sumuko, hindi siya nagreklamo. At ang mas kamangha-mangha, patuloy siyang naglingkod ng may kahusayan. Tulad ng isang taong alam na ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa kailaliman ng balon o sa likod ng mga rehas ng kawalang katarungan. Ang video na ito ay hindi lang tungkol sa isa pang tauhan sa Biblia. Ito ay tungkol sa kung anong nangyayari kapag pinapayagan ng langit na gumuho ang lahat para lang buuin muli, mas matibay, mas dalisay, mas dakila. Kung natanong mo na ang sarili mo kung bakit tila sinusubok ka, kung bakit ka tila isinantabi, kung bakit tila sunod-sunod ang dagok sa iyong kaluluwa, baka nasa kwento ng lalaking ito ang sagot. Dahil minsan ang trono ay dumarating lang pagkatapos ng selda. Bago tayo magpatuloy sa video, tiyaking nakasubscribe ka na sa channel at naka-activate ang mga notification. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang susunod na mga video na ginawa ng may pagmamahal para palakasin ang iyong espiritualidad at palalimin ang iyong pananampalataya. Hindi madaling maging iba sa gitna ng mga taong sanay lang sa karaniwan. Si Jose kahit bata pa ay may taglay na kakaiba mga panaginip. Pero hindi ito mga ordinaryong panaginip ng isang bata. Ito'y mga revelasyon, mga sulyap ng hinaharap na binalot sa mga simbolo na hindi maunawaan o ayaw unawain ng mga nasa paligid niya. At tulad ng halos lahat ng biyayang lumilitaw ng masyadong maaga, siya'y naging target. Hindi naintindihan, tinawanan, at tinakutan pa. Dahil ang totoo, nakakainis sa iba ang liwanag ng isang taong sanay sa dilim. Ang makulay na balabal na bigay ng Ama ay hindi lamang magandang kasuotan. Isa itong paalala araw-araw na siya ay espesyal. Sa mata ni Jacob, oo. Pero lalo na sa mata ng Diyos. Ngunit ang puso ng tao ay may kakayahang gawing selos ang pagmamahal at puot ang karangalan. Sa mata ng mga kapatid, si Jose ay hindi kapatid, isang karibal. Isang kalaban na hindi niya alam na kalaban na pala siya. At ang nagsimula sa mga pasaring, masamang tingin at mabibigat na katahimikan ay unti-unting naging mas malala. Ang mga panaginip ni Jose ay naglalagay sa kanya sa gitna ng pansin, mga bigkis ng trigo na yumuyuko, mga bituin na nagbibigay galang. Simboliko, oo. Pero ang simbolismo ay parang tabak na may dalawang talim.
Kapag may nakaramdam ng banta, hindi na naghihintay ng paliwanag. Hindi interpretasyon ang gusto ng mga kapatid ay katahimikan. At ang puso ni Jose na masyadong tapat ay hindi marunong magtago. Ikinukwento niya ang kanyang nakita. Ibinabahagi ang kanyang naramdaman. Akala niya'y nagsasalo siya ng isang bagay na maganda. Pero sa totoo, naghuhukay lang siya ng sariling hukay sa puso ng mga hindi marunong humarap sa ganoon. Nakakatuwang isipin kung paano ang talento ay maaaring magdulot ng pag-iisa. Ilang beses na ba, kahit sa ngayon, may naparusahan dahil lang sa pagiging mas malawak mag-isip? Dahil sa paniniwalang hindi kayang yakapin ng karamihan. Ang kwento ni Jose ay luma na, pero ang script ay nauulit sa mga kumpanya, sa pamilya, sa pagkakaibigan. May mga tao na nawawalan ng pagkakataon dahil masyado silang maagang nagniningning. May iba namang pinipiling itago ang kanilang galing para hindi makaistorbo. At ang pinakamasakit, marami ang natututo na mas ligtas magtago kaysa magpakatotoo. Ngunit hindi pa alam ni Jose ang bigat ng dala ng isang revelasyon. Hindi pa niya kabisado ang tahimik na galit na isinisilang ng selos. Natututo pa lang siya na kahit ang yumayakap sa iyo, maaaring may dalang punyal sa likod ng mga daliri. At kahit ganon, hindi siya tumigas, hindi siya naging biktima. Nagpatuloy siyang mangarap, nagpatuloy siyang maniwala dahil ang panaginip na galing sa langit ay hindi mapapatay ng inggit ng mga gumagapang. At marahil, dahil dito, unti-unti nang gumagalaw ang tadhana sa paraang hindi pa niya namamalayan. Siyempre, hindi pa man din nagdurugo ang sugat, pero ang mga kamay na balang araw ay papalakpak sa kanya, ay siya namang gumagawa ng plano para tanggalin siya sa landas. Hindi dahil sa purong kasamaan, kundi dahil sa takot na bihis ng lohika. At dito may susi na iilan lang ang nakikita, hindi laging galit ang dahilan. Minsan, ito'y kakulangan lang ng kakayahang harapin ang pambihira. Si Jose ay isang paalala ng kung ano ang hindi kayang maging ng mga kapatid. At kapag ang isang tao ay naging salamin, may dalawang option lang ang tumitingin, lumago o basagin ang salamin. At sa araw na iyon, habang si Jose ay lumalapit sa mga kapatid, dala ang pagkain at mabubuting salita. Ang plano ay buo na. Wala nang puwang para sa paboritong kapatid. Ang ideya ng pag-aalis sa kanya ay tila lohikal na. At dito na nag-iiba ang tono ng kwento. Dahil kapag ang inggit ay sinamahan ng pagkakataon, bihira ang makakapigil sa susunod na hakbang. Pero ang inakala nilang wakas ay ang unang baitang lang pala ng hagdanang hindi alam ni numan, pati si Jose, kung saan magtatapos. Sa sandaling tumama ang mga paa ni Jose sa ilalim ng balon, may isang bagay sa loob niya na tila nabasag. Hindi lang ito pagkakabagsak ng katawan, kundi pagbagsak ng damdamin ng isang taong natuklasang pinagtaksilan ng mga taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Okay? Ang katahimikang bumalot sa lugar ay marahil mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Tunog ito ng pagkadismaya, ng pag-iwan, ng kawalan. Isang sakit na hindi kayang ipaliwanag, tanging madarama lang. At kung nasaktan ka na rin ng isang taong malapit sa iyo, alam mong hindi ang saksak ang mas masakit, kundi kung sino ang may hawak nito. Itinapon siya ng kanyang mga kapatid na para bang nag-aalis lang ng problema.
Pero ang problema hindi nawawala sa simpleng paglilibing nito. At ang tadhana laging gising, ginamit ang balong iyon bilang paghahanda. Dahil bago itaas ng Diyos ang isang tao, pinaparanas muna niya ang lalim. At hindi ito dahil sa kalupitan, kundi para hubugin ang tibay. Walang kayang magtaguyod ng trono kung hindi marunong tumayo sa dilim. At doon, sa kawalan ng balabal, proteksyon at tagapanood, si Jose ay hinubdan ng lahat maliban sa pangako. Ang mga Midianita ay walang kamalay-malay kung sino ang binibili nila. Sa kanila, isa lang siyang kabataang ipinagbili kapalit ng barya. Isang muka sa gitna ng marami. Pero ang langit matagal nang minarkahan ang sandaling iyon ng tintang hindi mabubura. Isa itong transaksyong mukhang makatao pero may bigat na walang hanggan. Si Jose ay bumababa bilang alipin pero sa puso niya'y dala-dala ang binhi ng isang pinuno. At kahit na parang lahat ay hindi patas, malupit at walang saysay, may isang hindi nakikitang lohika na tinatahi ang mga tagpo ng kanyang kwento. Nakakagulat kung paanong ang pinakamasakit na sugat ay siyang nagiging simula ng pinakamalaking pagbabago. Kapag inihulog ka ng buhay sa isang kailalim-lalimang hukay, minsan yun lang ang tulak na kailangan mo para tumahak sa tamang daan. May mga taong natuklasan lang ang layunin nila matapos ang pagbagsak. Dahil sa dilim mo lang tunay na nauunawaan ang halaga ng liwanag. At sa kawalan, natututunan mong umasa sa isang bagay na higit pa sa'yo. Umalis si Jose sa balon nang walang sagot, pero may bagong direksyon. Hindi plano ni Jose ang Ehipto, pero naging bahagi ito ng plano ng Diyos. At dito may tanong na medyo masakit. Ilang beses kaya na ang bagay na kinatatakutan natin ay siya palang pinakamalapit sa ating tadhana? Ang pagbebenta, ang mga tanikala, ang mga matang puno ng pangungutya, bahagi lahat ito ng tanawin, pero hindi ng wakas. Dahil kapag ang Diyos ang nagsusulat ng kwento, hindi siya natitinag sa madidilim na kabanata. Ginagawa pa nga niyang frame ang mga ito para mas lumiwanag ang darating na tagpo. Sa karabanang iyon, sa gitna ng alikabok at pagod, pwedeng pinili na ni Jose ang galit. Pwede siyang magkimkim ng hinanakit, puot, paghihigante, pero hindi. Pinili niyang magtiwala kahit masakit. At ang tahimik na pasyang iyon, ang desisyong huwag magpatinag sa trauma, ang siyang nagpanatiling buhay sa apoy ng layunin. Dahil ang tunay na pagkatao ay sinusubok sa pagkawala, hindi sa tagumpay. Madaling maging mabuti kapag maayos ang lahat. Ang mahirap ay panatilihing dalisay ang puso kapag marumi ang paligid. At habang papalapit ang karavana sa Ehipto, isang panibagong yugto ang unti-unting nalalatag. Wala na ang tahanan, mga kapatid, ama at mga pangakong makulay. Ngayon, banyagang lupa, banyagang wika at tunay na tanikala na. Pero kahit ang Ehipto na sagisag ng pang-aapi para sa marami ay magiging entabladong puno ng pagtubos. At kahit may tanikalang pumipigil sa kanyang mga kamay, ang isipan ni Jose ay nanatiling malaya.
nakakapit lang sa isang katiyakan na kahit nasa lupang banyaga siya, hindi siya kinalimutan ng Diyos. Kung nagugustuhan mo ang video na ito, paki-like at suportahan ang channel. Sa ganitong paraan, mas marami pa ang maabot ng mensaheng ito at masusuportahan mo ang paggawa ng higit pang mga nilalaman na nagpapalalim sa pananampalataya. Pagdating sa Ehipto, agad na napansin si Jose, at hindi dahil sa suwerte, kundi dahil sa kanyang kahit bilang alipin, kumilos siya na para bang naglilingkod sa mas mataas na layunin. Si Potiphar, kapitan ng bantay ni Paraon, ay kaagad nakapansin. Si Jose ay tahimik, tapat, mahusay, at dahil doon napataas ang kanyang katayuan sa bahay ni Potiphar. Inasa ilalim ng kanyang pangangasiwa ang lahat, maliban sa tukso na mukhang paghanga. Ang asawa ni Potiphar ay hindi umiibig kay Jose, umiibig siya sa kapangyarihang wala siya laban dito. Ang mga sulyap na mapang-akit ay naging tuwirang imbitasyon. At dito, lumiwanag ang integridad ni Jose na parang ginto sa gitna ng putik. Pwede siyang bumigay, walang makakakita. Alipin lang naman siya, at kahit ganon, pinili niyang maging tapat sa Diyos kaysa maging komportable sa tao. At kapag pinili mong maging tapat, dapat handa kang hindi maunawaan. Dahil sa mundong ito, ang pagsasabing hindi ay madalas may katumbas na kabayaran. Para kay Jose, ang halaga ay kalayaan. Nasaling ang ego ng babae, kaya't binaligtad niya ang istorya. Nagsinungaling, nagsigaw, nag-arte, at ang mga makapangyarihan tulad ni Potiphar ay bihirang questionin ang mga mababa sa kanila. Mas matimbang ang salita ng asawa kaysa sa reputasyon ng isang alipin. Walang investigasyon, parusa agad. At ang taong iginagalang noon, ngayoy itinapon sa isang kulungan ng limot. Pero may mga bilangguan na hindi para magkulong, kundi para maglipat ng pwesto. Hindi nawala ang liwanag ni Jose, nagbago lang ng lugar. Sa kulungan, karamihan ay nawawalan ng sigla. Si Jose, hindi. Patuloy siyang naglingkod ng buong husay kahit likod ng rehas dahil ang may layunin hindi nakadepende sa paligid para mamulaklak. Parang halamang sumusulpot sa semento. At may itinuturo itong malalim. Ang pagkatao ay hindi dinidikta ng kapaligiran. Sa halip, ito ay pinatutunayan kapag ang lahat ay tila nagtutulak sa'yo na sumuko. Kung naitataguyod mo pa rin ang iyong sarili sa lugar kung saan walang inaasahang aahon ka, hawak mo ang isang bagay na bihira. At kahit nakulong ng hindi makatarungan, hindi ginamit ni Jose ang bibig para magreklamo, kundi para umaliw. Tumulong siya sa mga bilanggo. Inayos ang paligid, nirerespeto siya kahit ng mga tagapamahala ng kulungan dahil may kung anong misteryosong dangal sa mga taong buo ang integridad. Isang tahimik na liwanag, isang uri ng pagkahari na hindi nangangailangan ng korona. At ang pinaka nakakagulat, kahit doon, kasama pa rin niya ang Diyos. Tahimik, oo. Pero naroon, at yun ang nagbabago sa lahat. Marami ang magagalit sa Diyos sa ganoong kalagayan. Sasabing, naging tapat ako, pero ito ang kapalit. Pero alam ni Jose na ang katapatan ay hindi isang kasunduan. Isa itong uri ng pamumuhay. Hindi siya gumagawa ng mabuti para sa papuri. Ginagawa niya dahil iyon ang kanyang pagkatao. At iyan ang sikreto kung paano nagiging pinuno ang dating alipin.
Madaling maging matuwid kapag kinikilala ka. Mahirap kapag itinuturing kang may sala. At sa malamig na selda, hindi alam kung hanggang kailan mananatili, si Jose ay nanatiling matatag. Dahil sa likod ng mga rehas, ang langit ay may ginagawang plano. At kapag ang langit ay tahimik, ibig sabihin ay may hinahandang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. Ang hindi pa alam ni Jose, ang lugar na iyon na akala niya'y katapusan, ay siya palang simula ng isang bagay na babago sa kwento ng buong bansa. Sa pagitan ng basang mga pader at katahimikan ng madaling araw na natiling mapagmatyag si Jose. At hindi lang para bantayan ang sarili, kundi para makaramdam. Dahil kahit sa loob ng bilangguan, hindi siya tumigil sa pagtingin sa mga taong nasa paligid niya. Doon niya napansin ang lungkot sa mukha ng tagasilbi ng kopa at tagapagluto ni Paraon. Dalawang lalaking tila wasak pa sanang bigat ng mga panaginip na hindi nila maunawaan. At kahit si Jose ay nakakulong ng walang katarungan, pinili niyang makinig. Dahil may mga sandaling ang tunay na pakikinig ay mas mahalaga kaysa sa magaling na pananalita. Ang mga panaginip ng dalawang lalaking iyon ay hindi karaniwan. May kakaibang bigat, may bumabagabag sa kanila ng malalim. At si Jose na may matalas na pakiramdam ay hindi nagduda sa kanyang nakikita o sa kanyang nararamdaman. Hindi ito basta interpretasyon. Ito'y pagkakaunawa, isang kakayahang umintindi ng mga espiritual na mensahe sa anyo ng mga simbolo. Hindi lang niya ipinaliwanag ang panaginip, binigyan niya ito ng kahulugan. Parang nagsindi siya ng ilaw sa madilim na sulok ng kaluluwa. Pero may detalye rito na madalas hindi napapansin. Pwedeng gamitin ni Jose ang kanyang kakayahan para sa sariling kapakinabangan. Pwede siyang maningil, mangikil, humingi ng kapalit. Tutal, siya'y biktima ng kawalan ng hustisya. Anumang pagkakataong umangat ay maiintindihan sana, pero hindi niya ginawa. Tumulong siya ng walang hinihingi. Dahil ang taong may malinaw na layunin sa buhay ay hindi ipinagpapalit ang kanyang regalo para sa murang kabayaran. At ang ganitong asal ay nagpapakita ng pusong nauunawaan na ang maglingkod ay higit pa sa mapaglingkuran. Ang paliwanag niya sa tagasilbi ng kopa ay malinaw. Ibabalik siya sa harapan ng hari. Sa tagapagluto, gayon man ang balita ay malungkot. Hindi pinatamis ni Jose ang katotohanan. Nagsalita siya ng may katapatan pero may paggalang. Dahil ang spiritual na pagkamature ay ito, ang maihatid ang katotohanang mula sa langit nang hindi binabago dahil sa takot o pagkamakasarili. At ang tapang na sabihin ang nararapat kahit walang katiyakang gantimpala ay siyang naghihiwalay sa mga kasangkapan ng Diyos sa mga kasangkapan ng sariling ego. Pagkatapos ng lahat, iisang bagay lang ang hiningi ni Jose sa tagasilbi ng kopa. Alalahanin mo ako kapag maayos ka na. Isang simpleng pakiusap, makatao, isang buntong hininga ng pag-asa. At dito nagkakamali ang maraming tao. Ang humingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Kahit ang pinakamalalakas ay nangangailangan ng tulay. Pero ano ang gagawin kapag
kahit na tumulong ka, ikaw ay nakalimutan. Kapag ang kabutihang ginawa mo ay bumalik na walang laman. Diyan nahuhubog ang tunay na pananampalataya. Dahil hindi nawalan ng pag-asa si Jose. Hindi siya tumigas. Patuloy siyang namuhay ng may dangal kahit walang sagot. At dito makikita ang isang mahalagang aral. May mga regalo na nabubuo sa entablado. At may mga biyayang tumutubo lang sa bilangguan. Ang selda ay naging paaralan. At ang pagsasanay sa pag-unawa ng panaginip ng iba ay nang hindi niya namamalayan ay naging ensayo para sa mas malaki pang darating. Habang walang nakakakita, ang langit ay naghahasa na ng kanyang mga instrumento. At habang ang tagasilbi ng kopa ay bumalik na sa kanyang posisyon at ang mundo sa labas ay patuloy sa pag-ikot, si Jose ay nanatiling matatag. Walang palakpakan, walang balik. Pero may taglay siyang wala ang iba. Pananaw. Dahil may napakalaking kaibahan sa taong nangangarap at sa taong marunong umintindi ng panaginip. Ang isa'y nangangarap ng gusto niya. Ang isa'y nakikinig sa sinasabi ng langit. At ang oras na akala'y nakatigil ay sa totoo'y naglilinis ng daan para sa susunod na hakbang. Isang hakbang na babago sa buong kaharian ng walang babala. Sa loob ng kulungan, ang mga araw ay tila gumapang. At habang tumatagal, ang paghihintay ay naging bahagi na ng pang-araw-araw. Si Jose na tumulong sa isang tao na makabalik sa palasyo ay ngayon ay kinakaharap ang katahimikan bilang tugon. Walang mensahe, walang paalala. Ang tagasilbi ng kopa na labis ang pasasalamat noon ay nagpatuloy lang sa buhay at nakalimutan ang taong tumulong sa kanya. Isa ito sa pinakamasakit na karanasan kapag ang tulong na ibinigay mo ay hindi man lang naalala o kinilala. Ngunit sa puntong ito, nahahayag ang lalim ng isang kaluluwa. Dahil ang oras na nananakit ay siya ring oras na nagpapagaling kapag pinagdaanan mo ito ng may pagkaunawa. Hindi ginamit ni Jose ang pagkakalimot bilang dahilan upang tumigas ang puso niya. Sa halip, naunawaan niyang kung hindi pa siya inilalabas ng Diyos mula roon, ibig sabihin, may layunin pa ang lugar na yon, kahit na hindi ito komportable. Ay hindi na ito bilangguan. Ito na ngayon ay paghahanda at doon nagbago ang lahat. Nakakagulat pero totoo, marami ang sumusuko kapag napansin nilang hindi sila naaalala ng tao. Pero si Jose ay hindi kumikilos batay sa pagkilala ng iba. Alam niyang ang oras ng langit ay hindi sumusunod sa orasan ng mundo. At kapag nauunawaan mo ito, hindi ka agad pinanghihinaan kapag sarado pa ang mga pinto. Natututo kang maghintay. At ang paghihintay dito ay hindi pagiging kampante. Ito'y pagpapatibay ng sarili habang hinihintay ang tamang panahon. Parang atleta na alam niyang darating ang laban, kaya tuloy ang ensayo kahit walang nanonood. Sa labas, tuloy ang takbo ng Ehipto, mga politika, pagpupulong sa palasyo, normal ang lahat. Sa loob, isang lalaking patuloy na matatag, kahit parang nakalimutan na siya ng mundo. At ang totoo, sa ganitong klaseng tanawin, isinisilang ang pinakamalalaking pagbabago. Dahil minsan itinatago ka ng langit hindi para parusahan ka, kundi para
ingatan ka. Ang entablado ay para lamang sa mga handang humawak ng papel. Walang kaalam-alam si Jose na 2 taon ng katahimikan ang lalampas. 2 taon ng walang balita, ng paulit-ulit na araw. Pero sa panahong iyon, siya ay lumago. At ito'y nagtuturo ng isang makapangyarihang aral. Kahit ang katahimikang proseso ay bahagi ng paghubog, ang pinakamalalim na ugat ay lumalago sa dilim. Ang punong tumatagal sa unos ay hindi ang pinakamataas, kundi ang may pinakamatibay na pagkakaugat. At iyon ang nangyari kay Jose. Hindi siya lumalaki sa paningin ng tao, pero bumabaon siya sa pinakailalim ng hindi napapansin. At sa bawat abong umaga, habang ang liwanag ay pumapasok sa siwang ng selda, si Jose ay nananatiling siya pa rin. Naglilingkod, tumutulong, nananalangin, naghihintay, hindi dahil madali, kundi dahil naunawaan niyang ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nakadepende sa panahon at iyan ay bihira. May mga taong nagbabago ayon sa yugto ng buhay. Si Jose hindi. Nanatili siyang totoo sa kaunti upang maging handa kapag dumating ang marami. Hindi niya alam na malapit na siyang maalala. Sa paraang walang sino man ang makakaisip, isang panaginip ang nagsimulang gumambala sa tulog ng isang hari. At kapag gumalaw ang langit, pati ang alaala na tila nalimutan ay babalik, na parang hindi ito nawala kailanman. Sa madilim na madaling araw kung kailan nagising si Paraon na pawis, balisa sa isang panaginip na hindi niya maunawaan, walang sino man sa palasyo ang nakahula na ang hiwagang iyon ang magbubukas ng pinto ng isang selda na matagal nang nakalimutan. Ang mga mangkukulam, mga pantas, mga tagapayo, lahat ay nabigo. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng nakita ng hari. At doon, parang may bulong mula sa langit, biglang naalala ng taga-silbi ng kopa ang isang kabataang Hebreo. Isang alipin, isang bilanggo, ngunit may taglay na biyayang walang katulad. Mabilis na ipinatawag si Jose. Marumi siya, pagod, pinahirapan ng panahon. Ngunit sa kalooban may nanatiling buo ang koneksyon niya sa Diyos. At nang humarap siya kay Paraon, walang ensayo, walang pagbobola. Tanging katotohanan, hindi siya nagtangkang magpasikat, hindi siya gumamit ng hungkag na salita. Tahimik ngunit may lakas niyang sinabi, hindi ito nasa akin, kundi ang Diyos ang magbibigay ng sagot na mabuti. Mula sa isang bilanggo, sapat na ito para baguhin ang lahat. Dahil may mga taong kahit nakagapos, nagsasalita na parang tunay na malaya. Ang panaginip ay tungkol sa matatabang baka at payat, sa mabubuting uhay at tuyot. Ngunit hindi ito basta simbolo. Isa itong revelasyon. 7 taon ng kasaganahan. 7 taon ng taggutom. At hindi lang ipinaliwanag ni Jose, nagmungkahi pa siya ng plano, mag-imbak ng pagkain, pamahalaan ang yaman, ihanda ang bayan, para bang ang sagot ay naghihintay lang ng isang taong hindi lang marunong makinig sa Diyos, kundi marunong ding ipatupad ito sa totoong buhay. At dito nagsimulang magbago ang kwento. Namangha si Paraon sa linaw at karunungan ni Jose, kaya't itinaas niya ito sa pinakamataas na posisyon sa ilalim ng trono. Mula bilanggo, naging gobernador,
mula limot naging mahalaga. Hindi dahil siya'y nagpaawa o dahil siya'y umiiyak sa sulok, kundi dahil siya'y naghanda kahit sa aninong walang nakakakita. At nang dumating ang oras, handa na siya. At ito'y aral sa lahat, ang paghahandang walang nakakakita ang siyang pundasyon ng tagumpay na nakikita ng lahat. Ang pinaka-ironic sa lahat, hindi na-promote si Jose dahil ipinaglaban niya ang sarili. Naangat siya dahil tinulungan niya ang iba. At ito ang hindi kadalasang itinuturo ng mundo. Ang tunay na pag-angat ay hindi galing sa ego, kundi sa ambag. Kapag ikaw ay naging sagot, ikaw ay nagiging kailangang-kailangan. At doon, sa harap ng isang buong bansa, ang dating alipin ay naging utak na magliligtas ng milyon-milyon. May bagong kasuotan, sing-sing sa daliri at formal na kapangyarihan, lumabas si Jose mula sa bilangguan, hindi na dumaan sa bahay, direkta sa trono. Ngunit ang pinakamaganda, hindi niya hinayaang sirain ng bagong posisyon ang kanyang pagkatao. Nanatili ang kanyang kababaang loob, ang kanyang paggalang, ang kanyang kamalayang lahat ng iyon ay hindi galing sa kanya. At ito ang ugaling nagpapalakas sa tunay na pinuno kapag narating nila ang taas. Ang alaala kung saan sila nagmula at ang linaw kung sino sila. Habang sinisimulan ng Ehipto ang mga tao ng kasaganaan, si Jose ang namahala sa lahat na may pambihirang karunungan. Hindi na lang siya ang batang nangangarap, siya na ang tagapagpatupad, ngunit may kulang pa. Isang puwang, isang tanong na hindi pa nabibigyang linaw. Dahil kahit gaano siya kataas, may bahagi pa ng kanyang kwento na kailangang ayusin. At ito'y nasa kabila ng disyerto kasama ang isang pamilyang gutom. Nang kumalat ang taggutom sa mga karatig lupain, si Jose ay kilala na bilang simbolo ng kaligtasan. Ang Ehipto na dati tila katapusan ng kanyang kwento, ngayon ay sentro ng kanyang misyon. Ang mga tao'y dumadayo mula sa malayo, naghahanap ng pagkain, at sa gitna nila ang kanyang mga kapatid. Ang mga taong minsang nagtapon sa kanya sa balon, ngayoy nakayuko, humihingi ng tulong sa lalaking hindi nila makilala. Dahil hindi nila kailanman inakalang siya'y makakaligtas, lalo na't magiging pinuno pa. Kita sila ni Jose at nanginig ang kanyang kaluluwa. Hindi ito galit, mas malalim pa. Isang halo ng alaala at awa, dahil kapag mas malaki ang layunin kaysa sa sugat, ang kapatawaran ay nagiging posible. At sa harap ng mga mukhang iyon, nakilalang kilala niya, naunawaan niya, hindi ang balon, hindi ang kulungan, hindi ang sakit ang nagdala sa kanya doon. Plano ito. Isang planong ngayon lang may saysay kapag tiningnan mo ang nakaraan at ang puso mo ay nakaharap na sa hinaharap. Oo, sinubok niya ang mga kapatid, pero hindi para maghigante, kundi para malaman kung nagbago na sila. Kung ang pusong minsang nagtaksil ay kaya ng magtaguyod ng ibang kapatid. At nang makita niyang kaya na may pagsisisi, may pagbabagong loob, umiyak siya. Umiyak ng malakas dahil may mga luha na bumabagsak lang kapag nauunawaan mong kahit sa pinakamadilim na kabanata
ang Diyos ay nagsusulat ng bawat linya ng may ganap na layunin. At walang sino man ang kayang burahin. Nang ipakilala ni Jose ang sarili, hindi lang ito isang pagkikitang muling pamilya. Isa itong pagpapanumbalik ng lahi. Isang kapatawarang nagpapagaling sa mga henerasyon. Isang tulay na nagdudugtong ng mapait na kahapon sa mapanlikhang bukas. At kung ito lang ang nangyari, sapat na sanang tawaging kahanga-hanga. Pero may higit pa. Ay hindi lang niya iniligtas ang kanyang mga kapatid, iniligtas niya ang isang buong bansa, libo-libong pamilya. Dahil noon pa man, nung ang lahat ay tila gulo, may inaayos na pala ang langit na ngayon lang natin nauunawaan. At ito ang hindi napapansin ng karamihan. Minsan, ang sakit na pinagdadaanan mo ay hindi lang tungkol sa'yo, kundi tungkol sa mga maaabot mo kapag nalampasan mo ito. Kinailangang mawala ni Jose ang lahat para balang araw maging tagapagsustento ng lahat. At ito ang lohikang hindi kayang abutin ng isip ng tao. Ang huli ay nauunang muli, ang niyurakan ay dinadakila, ang limot ay ginagawang batayan. Hindi nagmamadali ang Diyos. Siya'y nagpapakaganap. At kapag dumating na ang oras, walang sino man ang makakapigil sa kanyang itinakda. Ngayon, may pamilya na si Jose kapangyarihan at respeto. Pero may mas mahalaga pa siya. Kamalayan sa layunin. Alam niyang walang nasayang. Bawat pagkatalo, bawat kawalang katarungan, bawat luha, lahat ay kasangkapan. At marahil ito ang pinakadakilang tagumpay. Hindi ang posisyong tinatamasa, kundi ang pagkaunawa na ang kanyang bahagi sa kwento ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa plano ng Diyos. At habang namumulaklak ang Ehipto sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang langit ay nakangiti. Dahil kapag may taong nakakaunawa ng kanyang layunin, pati ang sakit ay nagkakaroon ng kahulugan. At si Jose, ang batang minsang itinapon sa balon, ngayon ay lalaking bumubuhay ng libo. Ngunit may isa pang piraso ng palaisipan na natitira. Isang presensyang matagal ng bahagi ng kanyang alaala mula noong araw ng kanyang paglisan, nang wala siyang pagkakataong magpaalam. Kung nakarating ka hanggang dito, kaibigan, i-comment mo sa ibaba, nakarating ako sa dulo, para malaman ng lahat na tinatapos mo ang lahat ng sinisimulan mo at na nagustuhan mo ang video. At ngayong kilala mo na ang kwento ni Jose, ang tanong ay, ano ang ginagawa mo sa sarili mong mga disyerto? Tinitingnan mo ba ang mga bilangguan ng buhay bilang katapusan o bilang paghahanda? Dahil baka naman ang tinuturing mong kawalang katarungan ngayon ay siyang alaalang babalikan mo bukas, kumo ang sandaling bumago ng lahat. At kung si Jose ay sumuko noon sa balon o kung naging mapait siya sa kulungan, ano kaya ang nangyari sa Ehipto, sa kanyang pamilya, sa buong kasaysayan? Ang totoo, maraming tao ang naliligaw sa gitna ng landas dahil hinihintay muna ang palakpakan bago maglingkod. Pagkilala bago tumibay. Pero ang buhay at ang Diyos ay hindi ganoon ang sistema. Una, ikaw ay hinuhubog. Pagkatapos, ikaw ay binibigyan. At kapag naintindihan mo yan, hindi na gaanong masakit ang proseso. Okay? Nagkakaroon ng kabuluhan ang paghihintay. At kahit ang katahimikan, nagiging palatandaan. Kaya, aling bahagi ng kwento mo ang kailangang mabigyang bagong kahulugan mula
ngayon. Kung nakaantig sa iyo ang video na ito, i-comment mo dito kung aling bahagi ang pinakatumama sa iyo. Aling bahagi ng kwento ni Jose ang parang kwento mo rin? Anong desisyon ang kailangan mong gawin ngayon para magpatuloy kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat? At habang andito ka, mag-subscribe ka sa channel, i-activate yung kampanilya at i-share mo ang video na ito sa taong alam mong kailangang makarinig ng mensaheng ito. Dahil ang layunin ay hindi lang para isabuhay. Ito ay para alalahanin, ibahagi at paramihin.